Magandang umaga sa ating lahat. Last week nakausap namin si Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee at binanggit po niya na baka maglabas na raw po kayo ng final report ang committee mismo. Napag-usapan na ho ba ito, Senator? At ano ba ang hinaharap po ng investigasyon po ninyo dito po sa flood control mesh na ito? Napapag-usapan niyan na Joel Weng yung maglabas ng partial committee report kasi hindi natin alam baka mayroong mga bagong developments pang papasok na kailangan magtawag pa ng hearing. Although may suggestion si Senator Erwin kasi siya yung vice chairman na mag-segue kami o kaya doon naman kami tumuon sa LOA ng BIR. In any case, itong flood control although ayaw nating iwanan pa kasi sa estimate lang namin nung nag-interpellate ako sa budget ng DPWH. Ang unang findings nila, ito yung AFP, PNP saka yung DepDev 420 o 421 ghost projects kagad ang nakita nila doon sa 8,000 na na-inspeksyon nila. Now of late umabot na sila sa 10,000 na na-inspeksyon yung AFP. At meron pa nadagdag na 252. Ang ibig sabihin, kasi ang total nito, ang universe ng flood control projects mula 2016 hanggang sa to date, nasa mga 30,000. So kung extrapolate natin, easily, 6% kasi kung 10,000, nasa 600 ka na, pahigit. Oh my. Kasi 420 plus 252. Sabi mo ng 6% o 6 plus. Yung 6% ng 30,000 na flood control projects, yung total, kung magtutuloy yung trend at mukhang paakyat pa, hindi lamang 6% kasi doon sa 420 over 8,000, that's only 5.25%. So kung ang estimate nga namin ginawa ni Senator Win Gatchalian noon, kung magpapatuloy yung trend, pero mukhang paakyat pa, kung 6% ng 30,000, nasa 180 billion kulang mahigit ang napunta sa ghost. So tama yung kanina, nakikinig ako sa usapan nyo, pitans talaga yung sinasabing na isuli na 110 million. Maganda lang tinan kasi cash na nandiyan na sa table. At susurrender pa uli, restitute pa uli ng additional 200 million in 2 weeks. So kung i-compare mo, sa ghost projects pa lamang na natuklasan o matutuklasan base do sa trend, 180 billion na yung total na nawala. Ang pakinabang na ng government dyan, siyempre yung kung nagbayad ng VAT kasi 5% na VAT, tapos yung material testing, 1%, yung bonds, insurance, hindi naman sa gobyerno yun, yun lang ang mababawas. So imagine 180 billion pesos kagad ang outright to, talagang nawala dahil ghost So hindi pa natin binibilang yung substandard. Yes, oo. Ang sabi nga ni Bryce Hernandez, narinig naman natin lahat, sa Bulacan First District Engineering Office, di ba sabi niya lahat substandard? That's substandard, tsaka lahat overpriced, Correct. Senador. Lahat yung overpriced hindi bali na yun kasi government din yun kasi kaya nga ang suggestion noon ni Secretary Vince Dizon, bababaan niya. At yun ang ginawa ni Senator Win nung tinakil namin yung budget ng DPWH. Nag-adjust siya ng budget ng DPWH. May mga kinaltas. Ako mismo sa individual amendments, tinanggal ko na yung right of way, yung ROW. Kasi merong tig 1 billion na nasa Office of the Secretary. Meron namang appropriations na sa mga regional offices. Redundant. So pumayag naman yung, palagay ko papayag kasi under consideration. So doon ako kumuha ng ibang amendments ko kasi ang usapan namin dyan, huwag kang amen ng amen na pasok ka lang ng pasok. Ibig sabihin, maghanap ka ng ng source mo. Kasi yung iba, mag-amen, magdadagdag ng, o magre-realign ng halimbawa 1 billion, 500 million. Wala namang sinasuggest, wala namang silang amendment kung saan kukunin. Doon nahihirapan yung chairman at saka yung aming LBRMO. So yun.
Senator, ganong kalawak ang ghost projects natin sa flood control pa lamang. Sir, napakalaki nung budget, anong pondo na nabanggit ninyo, napakaraming proyekto, 30,000 ito. Kung dito sa tinatakbo po na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nakakailang porsyento pa lang kayo nung kabuo ang flood control mess na ito na inyo pong nahuhukay sa series po ng inyong investigasyon? Nako, minuscule kasi ilan lang yung napag-usapan dun eh. Mostly, di ba, nagsimula tayo sa Bulacan, tapos nahalo yung sa Oriental Mindoro, tapos may mga iba-ibang lugar. Pero hindi pa natin nasaklaw lahat. At sa amin naman, kasi nasabay na yung pagpapile ng kaso ng DOJ, siyempre, at ng Ombudsman, Sandigan Bayan. So may masasaklaw na kami ng tinatawag na sub judice rule na hindi namin pwedeng italakay dahil nga nasa korte na. So yun ang isa na namin tinitingnan. Ang pipiliin lang namin pag-uusapan yung wala pa sa Sandigan Bayan. Paano po kung halimbawa na lumutang si Zaldico ay may kaso na sa Sandigan Bayan, so hindi na siya pwedeng kunin pa ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi. Kasi yung Sandigan Bayan, yun lang yung kaso niya sa Sandigan Bayan. Yung sa Nauhan, Oriental Mindoro. Opo. Yung ibang kaso na wala pa Sandigan Bayan, pwede siyang tanungin. Okay. So pwede pa. Oo. Yung halimbawa po, mag-issue na kayo, maglabas na kayo ng partial committee report. Nangangahulugan ito na isasara na muna pansamantala, maghihintay kayo ng karagdagang malalaking event ulit. Halimbawa, bumalik si Ko sa bansa, saka kayo magre-reopen. Ganun po ba yon? Hindi, ire-resume lang. I-resume. Pero yung halimbawa, nag-submit ng partial committee report yung komite. Opo. In-adapt na ito sa floor. Wala na, hindi na usapin yung portion, yung aspeto na nasaklaw noong committee report, ng partial committee report. Bulacan Pero hindi pa and natatouch sa mga ibang lugar. Kasi sabi nga natin, di ba, nakakagulat, nakakagimbal yung 600 plus flood control projects out of 10,000 so far inspected. So kung merong lalabas na bagong information sa ibang lugar, and hopefully makatulong kami doon sa ICI, doon sa Ombudsman, saka sa DOJ. Sa akin naman, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ng Blue Ribbon, palagay ko nakapag-ambag naman kami sa pamamagitan ng pag-supply ng mga ebidensya, mga information sa DOJ, sa Ombudsman, pati sa ICI. At saka Kasi supply... Yes. Pati kamulatan ng taong bayan, malaki na itulong po ng Senate totoo Blue yun. Ribbon, Senador. Oo, kasi yung consciousness, yung awareness, tama. Opo. Alam nyo, bagamat napakarami po nitong mga maaaring sumambulat po sa ating mga ghost project doon sa 30,000 mga flood control projects na yan, Weng. Pero at least we got the picture already kung sino-sino yung mga main players po dito. Kasi hindi naman po ito mangyayari kung wala hong kasi nandyan yung overseer, Weng, nandyan yung secretary. Andyan si Bonoan, andyan po si Bernardo, andyan po si Cabral. So ito lang po yung mga main player. Siyempre yung mga proponent po nila. Yun lang naman po ang ating tutuntunin po dito. But speaking of Secretary Bonoan, yung palang allocable, Weng. Hindi natin natanong kay Senator Ping yun nung huli natin siya nakausap. Siguro ngayon pwede na nating tanongin siya tungkol sa allocable. Ano pala yan? Parang sa plano pa lang, sa NEP pa lang, Weng, nandun na Ano meron siya. na mga allocable doon. Paki-explain nga po, Ano ang allocable? bakit sinasabi ninyong bagong anyo ito Ng pork ng barrel. pork barrel, Senator? Kasi yung allocable, lumabas lang yan, I think, 2022 eh. Kasi nung pag-alis namin ni Senate President Tito Sen, wala namang kaming narinig na allocable eh. Pero ito na nga yung sa NEP pa lamang, nakipag-ugnayan na yung mga legislators and vice versa kay Undersecretary Cathy Cabral. Si Cathy Cabral din, gano'n, nagpapadala ng mga mensahe, magpasok na kayo sa NEP para maihabol natin sa NEP. Ang NEP, wala naman talagang pakialam ang Congress doon, ang legislature. Kasi ang NEP talagang exclusive na domain ng executive branch. Kasi Correct. diyan ang pinagagalingan dapat yan, lahat yung output ng mga regional development councils na nanggagaling naman sa baba, yung local, sa mga municipal, city, provincial. So bakit doon pa lamang, magpapasok na yung mga legislators? Ewan ko kung sino nagpauso nito at nag-coin ng nomenclature na allocable plus yung tinatawag na leadership fund. Doon pa lang bakit meron na? Sir, Yun na napagtaka.
yung mga congressmen, pwede pang ikatwiran nila, hindi, ito yung hiniling ng aming mga constituents o hiniling na aming mga local development councils dahil nandun sila sa distrito. Ang mahirap tanggapin, bakit pati senador merong allocable? At saka ang i-understand, meron ang allocable din, ang idea ay meron ng pondo, tapos saka na lang ilalarga yung pondo pag may proyekto na parang nauna po ba yung allocation, walang specific na pagpupuntahan ng pondo? Wala. At saka walang program of work, Yes. walang pinagbasihan. Parang whimsical masyado na ito at saka nauna yung amount bago yung project kasi magbibigay ng amount sa halimbawa sabihin ni tulad ng message na pinadala niya doon sa staff ni Senate President Soto, di ba? Na may 500, maglagay na kayo ng magpasok na kayo rito. So, ang parang pinagbabasihan yung pera, yung amount. Yes. Sa halip na ang pagmula nito, yung proyekto, saka palang lalagyan ng kaukulang halaga, baliktad eh. At hindi pa yon, palagay ko, di ba narinig din natin, magpapasok ng, bigyan nyo nga ako ng listahan dyan ng mga items na ganitong halaga, 1.5 man o 800 man. Pagkatapos, saka palang hanapan ng items. Pero ang nasa isip noong mga nag-uusap, yung komisyon nila, hindi na yung tungkol sa proyekto. Nagkukwenta na sila eh. Hindi ba mas masama ito kaysa doon sa dating pork barrel, Senator? Talagang di hamak na mas masama kasi yung dating pork, nung legal pa, nung constitutional pa yung pork barrel, hindi pa na-deklara ng Korte Suprema, nakalimit yung bawat senador 200 million. Hati yun, merong soft, merong hard. Yung sa House naman, I think 70 million na yung kanilang pork barrel. Although, in the course of time, nung natutunan nila, meron ng talagang 200 million at saka 70 million per legislator. Nagsisingit pa sila pagdating ng period of amendments. So dagdag pa yon. But at least, limitado kasi nga merong standard na 200 million. Ang masama lang nung araw, nung legal pa yung pork, yung pag-identify ng proyekto, tapos na yung budget, pasado yung GAA, saka pa lang yung senador at saka congressman, pipili. Ito yung gusto kong project, post-enactment. Correct. Yun ang mali. Yun ang unconstitutional, sabi ng Supreme Yun ang Court. sinabi ng Supreme Court. Lalong napasama kasi unconstitutional, nawala na ng ceiling. Oo. Kasi pag-uusapan na natin dito, 10 billion, 14 billion, 5 billion, gano'n na yung nag-standard. Pero At sa NEP, meron na sa NEP, pagdating pa sa deliberation, magsisingit pa ulit. Magsisingit Pagdating pa. sa BICAM, magsisingit pa ulit. Kaya mangled talaga eh. dito sa allocable, ang sindikato dito, DPWH at saka yung mambabatas. Totoo. Oo. Tapos, Sila lang nag-uusap. sila lang. Tapos, nadadami nila yung kontratista pag nagbigay na ng kontrata sa kanila. Minsan, nag-a-advance na, allocable pa lang, Talaga? NEP pa lang, may advance na yung contractor na 10%. Aha. Ibig sabihin, hindi pa nga naipapasa yung batas at hindi pa nagde-deliberate sa both houses, tukoy na nila kung sinong contractor. Kasi may 10% na eh. Ngayon, pag napasa yung GAA, saka ibibigay yung 15%. So wala na yung dating kalakaran doon sa pork barrel na merong 200 million yung senador at pag namili na ng proyekto, saka pa lang nakipag-usap sa contractor, saka pa lang pipili at saka pa lang mag-uusap sa komisyon. Pero ngayon, NEP pa lang, nag-advance na yung, di ba ito yung testimonya ni Bernardo? Yes. Na NEP pa lang, may advance na. Kaya nga, di ba, nung naipasok, sinasabi ni Saldico, yung 100 billion, hindi ba? Na ang nahawakan doon ni Bernardo, 52 billion. Kasi ang sabi niya, hinimay niya, sabi niya, totoo, Senator, yung, kasi nakausap ko siya eh, totoo, Senator, yung 100 billion na pinakita ni Saldico. Kasi tumama ito sa aking listahan. Naalala niyo yung listahan niya eh. Kami rin ni Senator Gatchalian, nagtugma rin, sabi ko tama yan kasi kami rin nag-inspeksyon namin yung listahan ni Saldico. Tama, nasa GAA talaga yan. So, imagine, meron na siyang dinideliver, kagad sinasabi niya, may 8 billion siyang dinideliver kay Olaybar, hindi ba? Para kung kani-kanino. So, NEP pa lang, nakapag-deliver na yung contractor, ibig sabihin, tukoy na kung sino contractor. Ganong kasama na ang naging kalakaran. Yun nga ang nakakalungkot, Pero ito po Senador eh. Kasi alam mo, Weng, NEP pa lang, di ba? Tapos sasabit sa Sumagat na, Kongreso. Sasabit sa Kongreso yan. Ang Kongreso dapat ang umihimay, sumisita. Uy, Wala ano na. to?
Wala na Paano yung mo ganun eh. hihimayin kung sila mismo ang nagsingit Kaya nga sa eh, NEP wala pa na lang? yung ganun. Yun ang Hindi, nakakalungkot. Mhm. Ang tinitingnan na lang na sa pag nag-deliberation sila, committee hearing man o sa plenaryo, Mm-mm. na hindi mawawala yung kanilang allocable. Yun na Yung lang. pinag-usapan nila, Tinitiyak Yes. nila na hindi mawawala yun. yun na lang tinitingnan nila. Parang masyadong parokyal na. Hindi lang parokyal. Hindi, no? Selfish na. Opo. Na babantayan na lang nila yung in-advance sa kanila ng DPWH galing sa contractor, kailangan wag mawala ito. Mm. Pero minsan, nagdo-double sale pa nga eh. Naku, Diyos ko po. Nakapag-advance na, pagkatapos, nakipag-usap pa sa iba. Mhm. Meron pang ganun mga situation. So, ito Senator, naman contractor, saan siya babawi? Mag-gugos na siya ngayon. o kaya substandard. Sobrang substandard na Oh, proyekto. kaya nga lahat substandard na eh. Okay. Senator, sa allocable, nilalako po ito sa bawat senador. O sa mga congressman, sabi niyo hindi masyado ito dahil mas malinaw Hindi. yung kanilang proyekto. Senators lang ba dito? Sa mga congressman, kung makita mo listahan, para siyang roll call. Oo. Anong ibig sabihin, Senator? Halos lahat. Halos lahat meron. Halos lahat sila may allocable. Ang senators- kung titingnan natin listahan, talagang allocable, inalok talaga sa lahat. Ngayon, depende na lang kung Kakagat ka. kung sinong kakagat. Oh. Mhm. So lahat din ng senador na alok na allocable. Ayoko na magsalita sa ganyan, Weng, kasi sensitive matter. Kasi yan ang yung pinagkatampuhan namin ng aking mga kasamahan. Opo, Di ba? opo. Minsan nakabanggit ako na Opo. almost all Mm-mm. noong 2025 Mm-mm. o 2024 ba yan? Anyway, yun, ganun ang ano. Kaya ayoko na lang i-tackle yung aspeto na yan. Alam na natin na talagang merong allocable Paano at natin, merong leadership fund. Oh. ano pa naman yung leadership fund? Kung Yun hiwala din ito yun. sa allocable. Hindi, yun din yun. That's another name Another para name sa lang. allocable. Oh. Okay, paano natin po gagamutin ito sa ilalim ng 2026 budget? Alam natin na mabusisi ngayon yung chairman ng Finance Committee ng Senate. Pero meron ba kayo natutukoy ngayon sa 2026 budget ng mga allocable funds? Hindi ubra kasi ginawa namin transparent eh. Mhm. So, kung napanood niyo yung aming live streaming, di ba? Opo. Nag-introduce kami ng individual amendments on the floor. Yes. Dati-dati kasi ang kalakaran, magsasabit ng kapirasong papel doon sa chairman. Sila lang nag-uusap, hindi ito nakalantad. Sa House, hindi nangyari yon. Pero sa Senate, ginawa namin kahapon. Mm-mm. Lahat ng individual amendments, pati yung mga nag-submit lang at hindi sila yung mismo nag-introduce sa floor, binasa isa-isa ni Senator Gatchalian. Labing-isa yung binasa niyang individual amendments ng mga senador. Mm-mm. At ito, pag-aaralan ulit na kung ilan doon yung i-accept, ilan yung i-reject. Mhm. So, ang give or take, inaasahan kasi namin kagabi, usapan namin ni Senate President, mag-approve na sana kami ng on second reading kagabi. Opo. Nang sa ganon, sa Friday, magte-third reading na kami. Para next week, schedule na yung BICAM. Mm. Pero humiling yung minorya na gusto nila yung sa individual amendments pa lamang, hindi pa na-approve ang second reading, humingi na sila ng clean copy. Mm-mm. So sa tingin ko rito, maaring maabala pa kami kasi pagka nilabas yung clean copy at nakitan lang hindi na-adapt yung kanilang individual amendments, baka pwedeng erase na naman sa floor. Pero ito, pwede namang nag-usap na kami sa majority block. Kasi kami, we're four square behind Senator Gatchalian. Ang usapan namin, kung ano yung kanyang i-accept at saka yung kanyang i-reject. After all, nasa likod naman niya yung LBRMO namin, yung Legislative Budget Monitoring and Research Office. Opo. Pinag-aralan nila ito every step of the way. So in-entrust namin kay Senator Gatchalian kung ano yung mga tatanggapin niya mga individual Amendments. amendments, ano Oo. yung re-reject at susuporta namin siya kung darating sa botohan. Ang problema Sa dito, floor. Senator, ganito doon sa Senate side, malinis, di ba, Joel? Sabi niyo nga na very transparent yung amendments. Paano niyo po sisilipin yung sa panig naman ng Kamara? Sa BICAM na lang kayo Sa magkakatalo-talo? BICAM. BICAM Sa na lang BICAM yan. yun. Kasi sinimplify na namin yung BICAM. Dati-dati, ang BICAM, ang gulo. Kasi nga, maski wala sa House version, wala sa Senate version, na ipapasok sa BICAM. Mga aliens, mga alien na provisions, mga appropriations, yung mga singit. Dito, nagkasundo na yung House Appropriations sa Committee Chairperson at saka yung Finance Committee Chairman na hindi kami lalabas doon sa House version at saka Senate version. I-juxtapose namin ito, may metrics namin, isa-isang pag-uusapan yung disagreeing provisions lamang. Okay.
It's good. Yun lang ang pag-uusapan. Mas simple yun at saka pwede namin gawing transparent yun. Okay. At saka yun ang intention namin. All the way, hanggang BICAM, gagawin namin transparent. Hanggang enroll bill, gagawin namin transparent. Nakapost ito, ipopost ni Senator Gatchalian doon sa website. Nag-open siya ng transparency portal. Yes, opo. Lalabas lahat doon eh. Okay. All right. Senador, may nagtatanong dito, yan ba yung inalok daw ni Cabral kay Tito Sen, yung allocable na yan? Yan ba yun? Oo, ganun Oo, din 500 ba yun? Yun nga. million. Ayun. Diba? Pinag-sasabit ng proyekto. Ang mangyari kasi, kung ano yung proyekto na sa isip ng senador o congressman, isasabit niya yun eh. Tapos ang check lang ni Cathy Cabral doon, Jose Cabral, kung may mga redundant, kung merong mga, yun lang. Pero parang by and large, ma-adapt yung turo-turo na tinatawag. Oo. Hindi na pinag-aralan. No? Major player talaga yung Yusek Cathy Cabral, ano? At mukhang kinakaya na isa sa mga masampahan ng kaso yan. Pero wala sa kaso I yun. think, Wala. hindi, wala pa. Pero na siya, na-implicate na siya ni Bernardo. Yes, di ba? oo. Na Alright. nagdadala siya mismo sa bahay ni Cathy Cabral ng pera. Pera. Oo. Okay. Senator, Senator, salamat sa thank oras. you. Thank you. Salamat, sir. Thank you. Good Salamat. morning po. President Pro Tempore